Okay, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Napapanahon na pag-usapan natin ang ginanap na maisog rally dyan sa lalawigan ng Pampanga. So, ang inyong nakikita ay ang mayor ng Davao City na si Mayor Basti Duterte. So, nakarating siya mga kaibigan dyan sa lalawigan ng Pampanga upang magbigay ng kanyang pahayag may kinalaman sa pamamalakad ng kasalukuyang administrasyon, ang administrasyong Marcos mga kaibigan. So, dito ay masasalamin natin na ang Pilipinas ay isang bansang malaya at maaari mong ipahayag ang inyong mga saloobin bilang isang mamamayan under ng Republika ng Pilipinas. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na watawat na sumasagisag sa ating kalayaan, ang wagayway ng watawat ng Republika ng Pilipinas ay sumasagisag ng ating kalayaan sa bansang Pilipinas. But ngayon ang tanong ng taong bayan, bakit mayroong tinatawag na maisog rally? May mga nagsasabi na ang mga gumagawa ng maisog rally ay naiinggit sa kasalukuyang administrasyon. Subalit, may mga tanong ang taong bayan, bakit nabuo ang isang maisog rally? Ang maisog rally mga idol ay unang ginanap kung saan pinamumunuan ito ng former President Rodrigo Roa Duterte upang ipahayag ang kanyang saloobin to educate the Filipino people. In order to educate the Filipino people what is happening now to our country today under Marcos administration. So bilang isang presidente, alam niya ang hinaing ng taong bayan at alam niya kung ano ang mga problema na nagaganap sa bansang Pilipinas. Kasalukuyan mga kaibigan, ang bansang Pilipinas ay nahaharap sa isang hamon ng kapighatian. Sa kasalukuyan, ang bansang Pilipinas ay mabigat ang pinagdadaanan ng ating mga kababayan. Andyan yung problema sa mataas na presyo ng bilihin. Andyan yung mabigat na pasanin ng taong bayan. Mataas na presyo ng singil ng kuryente. Isa pang pasanin ng taong bayan, mataas na singil sa tubig. Partikular na mga idol dyan sa Metro Manila at iba pang mga lalawigan na nakaasa sa supply ng tubig mula sa iba't ibang private distributor ng tubig sa bansa. So ito yung nakikita natin. Pag nagmahal ang presyo ng kuryente, nagmahal ang presyo ng tubig, nagmahal ang bilihin, isang malaking dagok sa isang taong presidente, sa isang presidenteng nagpapalakad ng isang bansa mga idol. Pag ito ang naging problema sa loob ng kanyang administrasyon, asahan natin na kaliwat kanan magkakaroon ng tinatawag na rally upang isigaw ang problema na mabigat na pinapasan
ng bansang Pilipinas, partikular na ang ating mga kababayan na nasa laylayan ng gobyerno. So dito sa Maisog Rally, mga idol, nabubuo ang isang ugnayang magbubuklod sa taong bayan upang kumilos at gisingin ang mga natutulog na damdamin upang magpuyos laban sa pamahalaan. Sapagkat dito, mga idol, ay unti-unting nabubuksan ang kanilang kaisipan kung ano ang nangyayari sa kasalukuyang gobyerno. At mayroon na tayong pamantayan, mga idol. Binigyan tayo ng isang leader na malapit ang serbisyo ng gobyerno sa kanilang puso. But now, inihalal natin si Marcos, may kinalaman doon sa mga programang iiwanan ng previous administration na si former President Duterte. Kaya nga nagkaroon ng tinatawag na Maisog Rally, sapagkat wala ni isa sa programa ng Duterte ay sinundan ng Marcos administration. Bagkus kaliwat kanan ang problemang tinatamasa ng sambayanang Pilipino. Problema sa peace and order. Andyan yung unti-unting pagbabalik ng druga sa mga lansangan, sa mga barangay, sa mga syudad at probinsya sa bansang Pilipinas. Andyan yung mataas na kriminalidad sa bansa. Andyan, mga idol, yung mga problema na simpleng problema ng taong bayan na dapat ay hindi na nila maranasan, pero unti-unting nagbabalik dahil sa administrasyong Marcos. Ito ba ang tanong ng taong bayan? Ito ba ang gobyernong inaasahan natin sa kanyang panunungkulan? At ito ba yung gobyernong ipinangako ni Marcos during the time of election? Ngayon, kung ang gobyernong ito ay wala nang magagawa upang matulungan ang taong bayan, ibaba ang presyo ng kuryente, ibaba ang presyo ng mga bilihin, ibaba ang presyo ng singil, ng tubig, at kaayusan sa peace and order, mga idol. Yan ang hinihingi ng taong bayan, pero bigo sila. Kaya't nananatili, mga idol, ang Maisog Rally na umikot sa iba't ibang probinsya ng bansa. Bagamat hindi nagkakaroon ng katuparan ang kanilang ilang misyon na dapat ay maganap sa iba't ibang probinsya, ang Maisog Rally, in order to educate the Filipino people to defend the flag of our Republic of the Philippines. Nalalaman natin, mga idol, na itong si President Ferdinand Marcos ay binubuyo niya ang ating bansang Pilipinas sa isang malagim na digmaan. Kaya nga, andyan yung Maisog Rally, defend the Philippine flag and educate the Filipino people. Sapagkat ginagamit niya ang issue dyan sa West Philippine Sea, mga idol, upang kaladkarin at magpuyos ng galit ang China, sapagkat hindi natin alam kung ano ang kanilang napagkasunduan, Amerika, between the Philippines during the time the Marcos Jr. visit to America. And nung bumalik siya sa Pilipinas, mga idol, yung kanyang dating foreign policy
na dapat sana ay sundin, neutral policy between the state and foreign policy that we friend all nation. Dahil mas maganda mga idol kung ikaw ay isang architect ng foreign policy sa ating bansa o sa any state, kailangan gawin mong kaibigan unang-una yung mga taong katabi mo, kapitbahay mo, gaya ng China, Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore. Kaya nga mayroon tayong ASEAN nation. Doon pag-uusapan ang mga bagay o may sigalot, may kinalaman sa mga boundaries ng isang bansa. Problema sa tinatawag na economic zone, sapagkat nagkakaroon ng pagkakawatak-watak, sapagkat hindi natin ma-distinguish yung kanya-kanyang boundaries sa bawat bansa na magkakatabi, mga idol. Ngayon, hindi madadala sa isang digmaan ang isang problema sa boundaries, lalo na yung West Philippine Sea, mga idol. Kailangan magkaroon ng tinatawag na dialogue. Hindi natin kailangan yung dahas o digmaan. Ano pang saysay makipagdigma ka sa isang bansa para sa isang area? Anong saysay ng digmaan na yan kung ibubuwis mo yung buhay ng mga Pilipino sa isang digmaan para lang sa isang karampot na teritoryo na inangkin ng kalaban, ng karatig bansa natin. Kailangan, mga idol, ang tinatawag na diplomacy, and implement yung tinatawag na masusing pag-aaral at pag-usapan ng maayos between the two leaders in both countries. Pero kung aakayin mo ang Pilipinas sa isang digmaan, pagkatapos magkakaroon ng isang digmaan, tapos ikaw ay lilipad doon sa safe na bansa at panonoorin mo yung mga Pilipino, yung mga sundalo na mga Pilipino na naharap sa isang digmaan at ikaw ay nanonood lang. Alam ng mga Pilipino na pag nagkaroon ng digmaan dito sa bansang Pilipinas, lahat ng mayayaman na may kapasidad na umalis o tumakas sa bansang ito ay tatakas at maiiwan yung mga Pilipino, maralitang mamamayan sa bansang ito, at sila ang magsasuffer ng kalunos-lunos na problema ng bansa. Yan ang nakikita natin. Kaya't kung hindi magagawan ng maayos na solusyon ng Marcos administration at aakayin tayo sa isang digmaan, dahil ang akala niya ay talagang kakalungin tayo ng Amerika. And malinaw ang pahiwatig ng mga matatalino na may kinalaman sa foreign policy. Tingnan na lang natin yung nangyari sa Ukraine. Thousands of Ukrainian citizen, thousands of soldiers die in every minute and every day because of war. Pero anong ginawa ng Amerika? Nahadlangan niya ba ang Russia? Hindi.
Oh, kung ating susumahin mga idol, ang Russia at ang China, kung magkaroon ng digmaan, ay mas malaki ang bilang ng sundalong Chinese kaysa sa Russian soldier. Kaya nga, noong mga previous year, nagkaroon ng hamunan ang dalawang bansa. Ang sabi ng Amerika, lalagyan niya ng bubong ang China. Ang sabi naman ng China, gawin mo at lalagyan ko naman ng sahig ang Amerika. Ito ay isang malinaw na hamon between two superpower nation. Bagamat alam natin na ang Amerika ay leading pagdating sa mga fighter jet, pero hindi natin pwedeng sabihin na lamang ang Amerika, sapagkat mas marami ang sundalong Chinese. And dito sa Pilipinas mga idol, kailangan maging neutral tayo. Hindi tayo pwedeng kumampi sa kanino man. Hindi tayo pwedeng kumampi sa China, hindi tayo pwedeng kumampi sa Amerika. Kailangan maging neutral ang bansang Pilipinas sa anumang hamon ng isang mapaniil na mga bansang may mga malalakas na armamento sa mundong ito. Kung hindi natin makukuha ang isang bagay sa isang malinis na usapan, huwag nating titigilan, sapagkat may mga pagkakataon na ang isang leader ay lilipas, at sisibol ang isang leader. Maaring sa administrasyong ito ay hindi natin makuha ang pabor ng China, pero sa susunod na administrasyon baka sakaling makuha natin ang pabor ng China. Pero yung sasabihin ng administrasyong ito na kaya nating makipagdigma sa China, isang suntok sa buwan yan mga idol. Kaya nga nabuo yung tinatawag na Maisog Rally to educate the Filipino people what is happening now to our country today under Marcos administration, upang sa ganun ay alam natin yung mga nagaganap sa bansang Pilipinas. Alam natin kung ano ang takbo ng ating bansang Pilipinas under Marcos administration. Hindi tayo pwedeng kumampi ng kumampi sa isang bansa, sapagkat lagi nating tandaan, mas lamang yung maraming kaibigan kaysa iisang kaibigan. Yan ang lagi nating tandaan. So pakinggan natin mga idol yung naging pahayag ni Mayor Basti Duterte, may kinalaman sa Maisog Rally at sa ginawang pagsalakay ng mga kapulisan sa bahay ng QGC sa Davao City mga idol. Pakinggan natin. So yan mga kaibigan, ang naging paliwanag at pagbibigay daan ni Mayor Basti Duterte sa Maisog Rally, kung saan ginigising niya ang damdamin ng bansang Pilipinas
lalo na sa ating mga kababayan, upang sa ganon ay buksan ang ating puso't isipan upang tayo maging makabansa, mapagmahal sa ating bansang tinubuan at may pag-ibig sa ating kapwa Pilipino. Maraming salamat mga idol. Lagi niyong panoorin ang ating YouTube channel, EPC The Vloggers. Isang pagpupugay sa lahat ng mamamayang Pilipino saan mang dako ng ating mundo na ginagalawan at kapwa natin OFWs. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. Kita na nga yun dito kanina. Nandito yun, di ba? Yung fisherman natin na galing na sa kanya sa sarili nilang press conference at sinabi sa mukha nila talaga na noon nakakapagpangisda pa sila doon, ngayon mas nahihirapan sila. Huwag niyo sabihin bayad yun. Ordinaryong Pilipino, mga Kapampangan at saka yung mga dumayo dito, hindi kayo takot. Pero mukhang pera yung mga yan. Kasi power, the legislative body is the power of the purse. Diyan dumadaan lahat ng pera eh. So lahat ngayon, soft projects, katulad nung isang, may video, sa Davao, sa Digos, may binigay na ayuda, kinuha ng barangay yung 8,000, ang binigay doon sa recipient is only 2,000. So, you know, pag soft projects talaga, mabilis lang yan. And they are all funneling the budget on soft projects. So, kayo na bahala mag-isip kung ano yan. Ikaw, Bongo, kumpare ka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga Dabawinyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Sa totoo lang, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam Defensor Santiago, the late Miriam. Puryahisgot lang kasi wala na yung tao, pero iniidolo ko talaga. Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nitong si Risa Hontiveros kaysa ni Bong. Ever since talaga, nasa previous administration, yung previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan at di talaga natatakot yan. Pero, you know, maglalagay tayo ng mga you have time pare, Bong, na kahit you have time to redeem yourselves. Ipakita sa MOA that you will stand by the Filipino people. Show your love, yung pagmamahal mo sa bansa na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Ikaw pa naman, pramisan ka ng 20 pesos na bigas. Typical na talaga, textbook na scam. Wala.
talaga, pangluloko lang talaga nakikita ko. Abuse of authority, lahat ng pinapakita ng administrasyon na to is not a good example, for our current leaders and our future leaders. Kung yan yung pinapakita na ugali, kultura, and ways of handling government, then kawawa naman yung Pilipinas talaga. Kawawa naman. Sana naman matapos na tong yung practices ng mga trapo talaga. Nakakapagod na rin. Sa tagal na panahon, yung problema talaga ng Pilipinas, alam nyo, corruption talaga. Corruption talaga. Magandang gawin, naiisip ko, ibalik mo yung death penalty, isama mo yung corruption, plunder, bribery. Tingnan natin kung may tatakbo ba andyan sa Congress at Senado na yan. Kung nakikita nga, mga elected officials, ikaw yung boses ng tao and you're in a national position, and you should be saying something, especially when it's very clear, kitang-kita na ng lahat, the atrocities of what the administration is doing. And you should say something. Wala, di tayo na lang. Kaya pa? Pero alam nyo, hindi ako naniniwala na hindi kaya talaga ng Pilipino. Kailangan lang talaga may faith lang kayo, may paniniwala lang kayo na maiangat talaga natin yung bansa natin. Kasi kung hindi, wala sana tayo ngayon dito. Kasi mas gusto pa natin na mas maganda pa talagang kinabukasan para sa ating lahat, sa bawat Pilipino. And thank you for being with me tonight dito sa Pampanga, sa Akbang ng Maisog. Yung mga anak natin, yung mga our grandkids, yung mga apo natin, they will be living in a better Philippines, na mas maganda, mas maayos, mas maligaya na Pilipinas. So, salamat for being with us sa Akbang ng Maisog. Ituloy nyo lang. We share the same sentiments. Gusto natin ng maayos na kinabukasan at may seguridad para sa mga susunod sa atin. The future generation. Yun talaga yung mahalaga. Someday, hindi na nila pagdaanan pa yung mga dinadaanan natin yan. We should give them, better problems than what we have now. And I think that is the ultimate goal and our ultimate responsibility as parents and as elders sa bansang ito. So, kailangan sama-sama talaga tayo, united tayo with one cause na at isang paniniwala na makakamit natin mas maliwanag at mas progresibo, magandang Pilipinas pagdating ng panahon.
lang din ako ng pag-asa dahil nandyan din kayo. Hindi rin kayo, huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Okay na yun? Tama na, marami pa magsasalita. Pero, you fight for your country. Because, as it seems now, nobody is, kundi tayo lang mga tao na nandito sa mababa lang. So we will fight for that. And no one, sa nakikita ko, sa politika ng Pilipinas ngayon, takot lahat. Kayo lang yung maisog. Magandang gabi sa inyong lahat at mabuhay kayong lahat. Thank you and God bless you all. So yan mga kaibigan, ang naging paliwanag at pagbibigay daan ni Mayor Basti Duterte sa Maisog Rally, kung saan ginigising niya ang damdamin ng bansang Pilipinas, lalo na sa ating mga kababayan, upang sa ganon ay buksan ang ating puso't isipan upang tayo maging makabansa, mapagmahal sa ating bansang tinubuan at may pag-ibig sa ating kapwa Pilipino. Maraming salamat mga idol. Lagi niyong panoorin ang ating YouTube channel, EPC The Vloggers. Isang pagpupugay sa lahat ng mamamayang Pilipino saan mang dako ng ating mundo na ginagalawan at kapwa natin OFWs. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat mga kaibigan.